Pasensya na. Pasensya na. Hindi namin alam na anak mo si Lily Whitmore. Pakiusap, palayain mo kami. Pakiusap, maawa ka. Maawa ka sa amin. Ang pamilya namin ay ang Riverside Zangs. Nakilala mo na ang tatay ko dati. Ituring mo na lang na aksidente. Sundin ang proseso at pipirmahan ko na. At ang Zangs, alisin sila mula sa Riverside. Ma'am. Mahal. Naging pabaya ako ngayon at pinabayaan kong mabuli si Lily. Huwag kang magalit. Hindi pwedeng magtagal ang sakit ni Lily. May espesyal na gamot na dinedevelop sa ibang bansa. Kailangan kong tutukan yun mismo. Sa ngayon, sa'yo ko muna iiwan si Lily. Si Lily ang nag-iisa nating anak. Sumpa ko sa Diyos. Aalagaan ko siyang mabuti. Basta gumaling si Lily, wala akong aatrasan kahit gaano kamahal. Miss Verity, nagtagumpay ang gamot. Ligtas na si Lily. Ma'am, sa nakaraang 3 taon, lahat ng puwersa mula sa ibang bansa ay sumunod na sa iyo. Ang bagong tatag na Whitmore Holdings, pati ang mga executive, naghihintay sa labas para sa iyo. Gusto kanilang makilala ng personal. Tanggalin mo silang lahat. Ngayong araw ay engagement party ng anak ko. Uuwi ako para sorpresa siya. Ma'am, ino-live stream ang engagement party ng dalaga. Sina, welcome natin ang MC sa entablado. Lily? Anong nangyayari? Isang tanga at ang aso niya. Frank, hindi ba sila bagay na bagay? Hahaha. Hindi, tama na, Ma. Ma, tulungan mo ako. Tama na. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang tanga katulad niya. Huwag mong hayaan madumihan ang mga kamay mo. Uuwi na ang tatay mo maya-maya. Tanga ka talaga. Ang kapal ng mukha mo na pumunta ka sa engagement party ko at kunwaring ikaw ang panganay na anak. Tingnan mo nga ang itsura mo sa salamin. Nakakahiya ka. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Sino siya? Bakit niya nilapastangan ang anak ko ng ganito? Frank Atwood, ano bang nangyayari sa engagement party ngayon? Paanong may nagdala ng aso para apihin si Lily? Hon, ano bang pinagsasabi mo? Ngayon ang engagement party ni na Lily at Tyler. Bakit may magtatangkang apihin siya? Sobrang pagod ka na yata kakaasikaso ng espesyal na gamot kaya kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Nakikipag-usap ako tungkol sa negosyo kay Philip Porter mula sa Whitmore Holdings. Mamaya natin pag-usapan. Ano? Totoo man o hindi? Malalaman ko pag nakita ko mismo. Sa loob ng 1 oras, gusto kong nandyan na ako. Tumigil ka? May invitation ka ba? Bawal pumasok dito kung wala kang invitation. Hindi ko inakalang pagkaraan ng 3 taon kong nawala. Pati mga asong taga rito sa pamilya, di na ako kilala. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo! Sino ka para maging bastos sa amo ng tahanan? Kailangan mong maturuan ng leksyon. Ngayon ang engagement party ni Miss Atwood. Kung manggugulo ka, papalunukin talaga kita ng sarili mong kahihiyan. Ngayong araw, gusto kong makita kung sino sa mga Miss Atwood ang nagtangkang magdaos ng engagement party sa bahay ng Whitmore. Tigil! Hayaan mong umalis siya. Lily, Lily. Mama, gusto ko si mama ko. nandito ako, Lily. Paano ka nauwi sa ganito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ginang, paano nila nagawang itrato ng ganito ang senyorita? Dapat ba ayusin ko na lang tong mga tao na to ngayon din? Nasa bahay na tayo ulit ngayon. Ito ay isang lugar na may batas. Alamin muna natin ang totoo. So ikaw pala ang nanay nitong tanga na to. Itong tanga na to ang nag-alaga sa bahay ko pero palpak. Nagpakilalang siya ang senyorita. Gustong pakasalan si Frank. Kaya ibinigay ko kung anong gusto niya. Yaya lang anak ko at papakasalan pa niya. Huwag mong sabihin siya talaga ang senyorita. Pakinggan mo ako. Ako ang tunay na senyorita ng bahay na to. Tungkol naman sa aso na yon,
Bagay talaga ang tanga at ang aso, di ba? Say, ngayong araw, ipapatikim ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng mapangasawa ang hayop, mga lalaki. Tingnan natin kung sino ang lalaban. Bahay ko to. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong manggulo dito? Bahay mo? Ano ka sa buhay ni Frank? Asawa ko siya. Ako ang legal niyang asawa. Dito sa baybay, lahat iginagalang ako bilang Ginang Atwood. Ako ang pinakamahal ng tatay ko at mama ko. Kung matalino ka, isama mo yung anak mong tanga at yumuko sa harap namin ng mama ko. Baka pagbigyan kong pag-usapan ng tatay ko na palayain kayo? So kabit lang pala at anak sa labas na gustong umangat. Hindi ko inasahan na sa loob ng 3 taon ng pag-alis ko. Maloko pala si Frank. Ano? Anong nangyayari dito? Di ba sila ang asawa at anak ni Ginoong Atwood? Bakit naging kabit at anak sa labas? Siya ba talaga ang tunay na anak? Sino ba ang tunay? Ikaw, walang hiya ka. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Maniwala ka man o hindi, lulurayan ko ang bibig mo. Hindi. Huwag mong saktan si Mama. Lily. Julia, ayos ka lang ba? Hoy, bruha, sira na ulo mo. Si Julia si Miss Atwood. Anong karapatan mong saktan siya? Walang hiya ka. Naglalakas loob kang saktan ako? Mama! Sinaktan niya ako. Ang yabang mo, bruha ka. Paluluhod kita ngayon. Grabe ka na talaga. Naglalakas loob ka talagang saktan ako. Bahay ko to. Ako ang matrona dito. Anak ko ang panganay na senyorita. Kailangan ko pa bang mamili ng araw para paluin ang isang kabit at manloloko? Sira na ulo mo, babae. Yaya lang ang anak mo. Nabaliw siya at inisip na siya ang tagapagmana ng Atwood. Ngayon, pati ikaw nagwawala na rin. Nagpapakilalang si Madam Atwood. Tagapagsilbi lang buong pamilya niyo? Di pa ba kayo nagsasawa sa mga ilusyon niyo? Tama, Madam Atwood, si Ginoong Atwood mismo, ang nagpakilala sa kanya sa amin. Paano siya naging manloloko? Tama. Halatang nababaliw na siya sa kahirapan. Dapat ipasuri mo na lang ulo ng anak mo, pati kayo. Yabang ng anak mo. Sinabing siya ang panganay na senyorita, kaya ginawa ko siyang isang inutil. Gusto mo bang sumunod sa yapak niya? Ibig mong sabihin, dahil sa'yo ang lagay ng anak ko ngayon? Kasalanan niya yan. Nagpakilalang panganay na senyorita at sinabing siya ang fiancé ni Frank. Ginawa ko siyang inutil bilang pagpalampas na ngayon. Tigilan mo na ang satsat mo dyan. Naglalakas loob ka talagang saktan ako. Tao, Jack Pinyan. Tingnan ko lang kung sino ang lalapit. Bingi ka ba o ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Sunggaban mo siya. Ma'am, ang lakas ng dating ng babaeng to. May koneksyon ba siya? Baka dapat mong tanungin muna si Mr. Atwood. Anong i-check? Ito ang bahay ng Atwood. Lahat dito pagmamayari ng mga Atwood. Nangahas kang suwayin ako? Maniwala ka, papalayasin ko kayo isa-isa. Sige, tawagan mo si Frank. Tanungin mo siya kung lahat ng nandito ay talagang pagmamayari ng Atwood o ng Whitmore. Ang lakas mong tawagin ang asawa ko sa pangalan niya? Asawa ko yan. Sino ka para gamitin mo ang pangalan niya? Sabi ko, tawagan mo siya. Sige, tatawagan ko siya. Ipapaliwanag ko mismo kung bakit tanggal ka ngayon. Hello? Babe, anong meron? Si Frank nga talaga ang boses. Honey? May baliw na babae dito kasama ang munting siraulo. Nag-aangkin sila na sila raw ang asawa mo at anak. Pinalalabas pa niya na pinaaalis niya kami ni Julia. Ha? Sino bang nangahas mga apis sa'yo? Gusto ba niyang malasin? Honey, umuwi ka na agad. Takot na takot kami ng anak natin. Balik ka na at ikaw ang mag-ayos. Huwag kang matakot. Darating ako kaagad. Huwag kang magalala. Sisiguraduhin kong magbabayad ang nangapi sa'yo. Frank, sino ba ang gusto mong magbayad? Si Grace Whitmore ba? Parang si Grace ang narinig ko. Imposible. Nasa ibang bansa pa siya. Hindi pa bumabalik. Hintayin mo lang dyan. Hayop ka. Pupunta ako ngayon. Paano mo nagawang hawakan ng asawa ko at anak ko? Sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Hindi pa huli para magmakaawa ka. Pagdating ng asawa ko dito, malalaman mo kung ano talaga ang impyerno sa buhay. Lumuhod ka ngayon. Sampalin mo ang sarili mo sa harap ng nanay ko. Pagkatapos, magbigay galang at humingi ng tawad. Baka hingin ng nanay ko sa tatay ko na palampasin yon. Negosyante ba ang pamilya mo sa kabayo? Mahilig din kayong magpalampas ng mga bagay? Ika, Lily Whitmore. Naghahanap talaga ng gulo ang nanay mo. Magbabayad siya ng malaki mamaya. Hindi ba gusto mong protektahan siya palagi? Bakit hindi mo siya tulungan na maging ehemplo? Lumuhod ka at sampalin mo ang sarili mo. Hanggang masiyahan ako. Ano, okay ba? Tama. At magingay ka rin parang aso. Wag, please. Wag mong saktan si Mommy. Lily. Lily. Ayos lang, Lily. Nandito ako. Huwag kang matakot. Mommy, wag kang umiyak. Maging mabait kang bata, Lily.
Dahil mahilig ka raw manampal ng tao. C. Ibibigay ko ang gusto mo. Anong ginagawa mo? Mukha ko. Nandito lang ba kayo para kumain? Panonoorin niyo lang bang mapalo ang batang babae? Damputin niyo siya. Kunin niyo ang hayop na to. Gusto kong pagsisihan niya ang pagpunta dito ngayon. Mahirap sabihin kung sino ang magsisisi talaga, pero sigurado kayo ang magsisisi. Pumasok, palibutan ng lugar. Malandi, ang lakas ng loob mong hawakan kami? Pagdating ni Tito Atwood dito, kahit 10 buhay mo, hindi ka makakaligtas. Uutusan ko pa si Papa na hiwain ang mukha mo. Mas mabuti pang tumigil ka na ngayon. Pakawalan mo na kami. Kung hindi, pagdating ng asawa ko, hindi mo kakayanin ang galit niya. Natakot ka na ba ngayon? Sabihin mo na sa kanya, bitawan na kami. Ikaw lakas ng loob mong sampalin ako? Ano ngayon? Magyabang ka na habang kaya mo pa? Pag dumating na ang asawa ko, tingnan natin kung matapang ka pa rin. Tama, kahit isang hibla lang ng buhok ni Papa, kayang durugin ka hanggang mamatay. Kung matalino ka, pakawalan mo na kami ngayon din. Gusto ko lang makita kung mas makapal ba ang buhok niya o mas matibay ang latigo ko. Anong ginagawa mo? Malandi ka talaga. Tigil na, ayoko na. Andyan na si Ginoong Atwood. Nasaan na si Mr. Atwood ngayon? Nasa loob na ng estate ang kotse. Saglit lang, andyan na yan sa gate. Ayos, sa wakas darating na ang tatay ko. Pagdating niya dito, lagot kayong lahat. Ipapabugbog ko kayong dalawa hanggang mabalian kayo ng mga buto at palalayasin sa kalsada para mamalimos. Paparating na ang tatay ko. Mamaya lang, wala nang makakapanindigan para sa inyo ng anak mo. Para sa lahat dito na nambuli sa anak ko at sa mga tumahimik lang habang iniinsulto siya, huwag niyong akalaing makakaalis kayong buo dito. Sisiguraduhin kong marirealize ninyo na ang pagbangga kay Grace, siguradong kamatayan ang katapat niyo. Sino ang may lakas ng loob na manakit sa asawa ko? Honey, ito yung haliparot. Hindi lang niya kami sinaktan. Nagpakilala pa siyang asawa mo at sinabing lahat ng ito, kanya na raw. Tama, Dad, tingnan mo. Ganito niya kami pinatumba. 3 pa kami. Kailangan mong may gawin para sa amin. Hindi ko na pinapansin. Gusto ko talagang mamatay na yung 2 pokpok na yon. Sige anak, huwag kang iiyak. Aasikasuhin ko talaga ito para sa iyo. Kahit pa ang makapangyarihang Diyos mismo ang dumating ngayon, hindi pa rin nila maliligtas ang sarili nila. Honey. Honey. Ikaw. Bakit ka bumalik? Bahay ko ito. Bawal ba akong bumalik? Hindi. Siyempre hindi. Ang ibig ko lang sabihin, ako sana ang sumundo sa'yo. Honey, anong ginagawa mo? Itong malanding babae, inaapi niya ako pati ang anak natin. Turuan mo naman siya ng leksyon. Oo nga, Dad. Bawi mo naman ako sa kanya. Pareho kayong tumahimik. Sabi ng asawa mo, lahat ng nandito ay pag-aari ng mga Atwood. Sabihin mo sa kanya, kanino talaga ang lahat ng pag-aari mo at lahat ng bagay dito. Talagang pag-aari. Anong asawa? Ikaw lang naman ang asawa ko. Lahat ng nandito at lahat ng meron ako ay galing sa'yo. Sa mga Whitmore lahat yan syempre. Honey, ano ba yung sinasabi mo? Nasiraan ka na ba? Yang malanding babae. Tumahimik ka. Isa ka lang namang mababang uri na pokpok. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang asawa ko? Dad. Ang nanay ko ang asawa mo. Ako ang anak mo. Na-hypnotize ka ba ng babaeng yan? Manahimik ka. Makinig ka. Si Grace Whitmore ang nag-iisa kong asawa. Lahat ng nandito ay sa kanya. Lahat ng nandito ay pag-aari ng mga Whitmore. Ano? Siya talaga si Grace Whitmore, ang dating madrina ng Riverside, ang walang kapantay na pinuno ng pamilya Whitmore. Ibig sabihin si Lily ay ang tunay na anak. Ang pinuno ng pamilya Whitmore ay talagang bumalik na. Siya talaga ang pinuno ng mga Whitmore. Tapos na tayo. Wala na tayong pag-asa. Mahal,
Hindi ka rin karapat-dapat tawaging pinuno siya. Grace, nagkamali ako. Hindi ko alam na ginawa nila lahat ng ito ng palihim sa likod ko. Wala akong nalalaman sa mga nangyari. Patawarin mo ako, please. Sinasabi mong wala ka talagang alam? Oh, talong. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Kinuha niya ang pagkakakilanlan mo at binubuli pa pati ang anak natin. Frank, wala kang puso. Noong nangako ka, hindi iyon ang sinabi mo noon. Sabi ko tigilan mo na ako, maldita ka. Mama, At ikaw, sinong nagbigay sa'yo ng karapatang hawakan si Lily Whitmore? Papatayin kita. Frank, iligtas mo ako. Tita Grace, alam ko nagkamali ako. Mahal pa rin ako ni Lily. Pahintulutan mo pa akong manatili rito. Pangako ko, kaya kong alagaan siya habang buhay. Sa lahat ng pasang dinanas ni Lily sa nakaraang 3 taon, pasusuklian ko kayong 400 beses, mga gwardya. Please, mahal. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na talaga mauulit. Aalagaan kita ng mabuti, pati ang anak natin. Ginoong Atwood, ako si Philip Porter. Binabati kita. Ikaw na ang napiling kapartner ng Whitmore Holdings. Ako ang napiling kapartner ng Whitmore Holdings. Ako ang napiling kapartner ng Whitmore Holdings. Yung malaking kumpanya ba na parang baliw, Whitmore Holdings? Yung pinunaw ng Whitmore Holdings, si Madam Verity, tao na kahit leader ng bansa dapat magbigay galang. Talagang nakarating na sa itaas si Frank. Mukhang maling tao ang kinalaban ng ulo ng pamilya Whitmore. Kahit si Grace ang ulo ng pamilya Whitmore, ano ngayon? May suporta ako mula kay Ginoong Philip Porter ng Whitmore Holdings, yung maliit na negosyo ng Whitmore. Maliit lang, kahit 10 pa sila. Grace, ang sama mo talaga. Ngayon, tuluyan ko nang tatapusin ang usapan natin. Grace, makinig ka sa akin. Ako na mismo ang panauhing pandangal ni Ginoong Porter. Ang bilis na ng oras mo, halos tapos na. Sa totoo lang, sa ginawa ko para kay Frank, yung kolaborasyon na pinlano ko mismo, nagkalakas ka pa rin ng loob na traidorin ako. Ang maliit na kumpanya katulad ng Whitmore Corp, hindi man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos ng mga guwardya ng Whitmore Holdings. Ang nagtatag ng Whitmore Holdings, kilala bilang prinsesa ng mundo ng negosyo, si Binibining Verity. Kapag ang tatay ko, sa tulong ni Ginoong Porter, nakilala na ang prinsesa, manggugupo sa'yo, parang napakadaling gawain lang. Tama yan. Kapag nangyari yon, kailangan mong samahan yung tanga mong si Lily, lumabas sa kalsada para mamalimos ng pagkain. Ikaw, matandang bruha, lumuhod ka ngayon din, at sa harap ng lahat, yumuko ka at humingi ng tawad kay Julia. Ulitin mo, ngayon sino ang kailangang lumuhod at humingi ng tawad? Tay, iligtas mo agad si Frank. Fiancé ko siya. Sarili mong manugang. Grace, gusto mo bang mamatay? Bitawan mo agad siya. Nakalimutan ko nga pala itanong, paano napunta kay Lily yung fiancé niya? At biglang naging kanya? Hindi ba halata? Kung paano naging asawa ko yung lalaki mo. Yung fiancé ng tanga, syempre magiging fiancé ni Julia. Frank, noong kinasal tayo, binalaan na kita. Kapag niloko mo ako, hindi ka lang aalis na walang dala. Ako na mismo magtatanggal ng pagkalalaki mo. Tama na yung pananakot mo. Ngayon na may suporta na ako ni Ginoong Porter, huwag mo akong sasaktan. Tahimik kayong lahat. Sino to? Parang pamilyar siya. Ako po ang assistant ni Binibining Verity. Special assistant pala. Patawarin niyo na po at hindi ko naasikaso. Ngayon po kasi, may inaasikaso kaming babae. Pasensya na po sa abala. Pangako ko po bago dumating si Ginoong Porter. Napakabulag mo. Sino ba si Philip Porter? Ang kaharap ninyo ngayon ay ang nagtatag ng Whitmore Holdings na kilala bilang prinsesa ng mundo ng negosyo, si Verity. Hahaha, siya si Verity, haha. Pinapatawa mo ba ako hanggang mamatay? Si Miss Verity ang nagtayo ng Whitmore Holdings, mag-isa sa ibang bansa, 3 taon na ang nakalipas. Kahit alin sa mga kwento niya, sobrang grabe. Pwede mo na siyang tularan habang buhay. Ano? Umalis si Grace sa bansa ng 3 taon, tapos ngayon si Verity na siya? Huwag mong isipin na pag kumuha ka ng lalaking naka-Amerikana, makakatulong sa'yo sa pagbibigay ng maling pahayag. Tama, sa tingin ko peke rin ang assistant na yan. Baka nga hindi niya alam kung ano itsura ng pintuan ng Whitmore Holdings. Ang lakas ng loob mo magbigay ng maling pahayag para kay Grace. Nakakatawa. Gets ka na, honey. Yung ngengeng na si Lily, namana niya siguro. Sa utanginan niyang nanay. Nagpapanta siya sa araw-araw. Ngayon ko lang nakita to. May naglakas loob na magpanggap na prinsesa ng Whitmore. Ang ingay, pasabihin mo siyang tumahimik. Tyler, kamusta ka? May tao ba dyan? Tulungan niyo ako? Dalhin tong matandang si Grace, ikulong na siya. Dalhin sila sa ospital ng kaisipan.
Hayaan mo na lang ang mag-inang maldita magdusa dun magpakailanman. Para naman, mabigyan natin ng paliwanag si Miss Verity. Sunggaban sila. Sandali lang. Putangina ka, nagawa mo akong saktan? Sisiraan ko na lang ang mukha mo ngayon. Ipapakita ko sa'yo na hindi mo ako dapat banggain. Ang mukha ko. Ang mukha ko, ang sakit, sobrang sakit. Julia, anak ko, Frank. Ano pang hinihintay mo? Sinira niya ang mukha ni Julia. Gusto kong mamatay siya. Grace, nagkaroon ka ng lakas ng loob saktan ng anak ko, tapos ka na ngayon. Wala nang makakaligtas sa'yo. Lahat kayo, dakpin siya. Wala ba kayong silbi? Hindi nyo ba ako narinig? Dakpin siya. Frank, lahat ng nandito ay pagmamayari ng mga Whitmore. At ako ang ulo ng pamilya Whitmore. Sabihin mo nga, kanino sila nakikinig? Maligayang pagbabalik, pinuno ng pamilya. Kayo, mga walang utang na loob, ako ay isang kagalang-galang na bisita ni Ginoong Porter. Kapag nilabag niyo ako, lahat kayo magbabayad dito. Sige nga, subukan mo. Tingnan natin kung si Ginoong Porter may lakas ng loob sabihin yon mismo sa harap ko. Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Ipapaintindi ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsisi. Ginoong Porter, may isang bayolenteng baliw na nagpapanggap na prinsesa. Sino kaya ang ganun katapang? Ang amo ko ay isang taong tapat sa salita. Pinakakinamumuhian niya ang mga peke. Hindi mo pwedeng hayaang makatakas siya. Philip, kung alam mo pa kung sino ang amo mo, lumapit ka dito agad. Prinsesa? Loka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kausapin si Ginoong Porter ng ganon? Siguro napikon si Ginoong Porter dahil sa malanding to. Honey, anong gagawin natin? Paano kung kanselahin ni Ginoong Porter ang partnership? Sa lagay na to, ang tanging paraan ay tanggalin tong malanding to para tumahan si Ginoong Porter. Kung hindi, dadamay siya at pababagsakin ang buong pamilya. Tiyak yon ang boses ng boss. Hindi, may mali talaga. Makinig kayong lahat. Sama kayo sa party ng engagement ni young lady. Opo, sir. Ang lakas ng loob mong insultuhin si Ginoong Porter sa harap niya. Grace, parang gusto mo talagang mamatay. Honey, baka papunta na si Ginoong Porter dito. Bago pa siya dumating, sirain natin ang mga braso at binti ni Grace. Papaluhurin natin siya pati ang tangan niyang si Lily. Sa harap ni Ginoong Porter, magmamakaawa. Papangitin ko ang mga mukha nila. Tama. Siguradong pupurihin ka ni Ginoong Porter dahil sa linis at bilis ng galaw mo. Lalo niya tayong susuportahan. Hahaha. Grace, tapos ka na. Ako mismo ang tatapos sa iyo ngayon. Tumigil ka! Ginoong Porter, sa wakas dumating ka na. Hayaan mong sabihin ko, itong makapalang mukhang babae, naglakasan ng loob magpanggap na prinsesa. Plano ko sanang turuan siya ng leksyon. Oo nga, nagpanggap pa siyang taga Whitmore Holdings. Talagang wala siyang ideya kung sino ang kinakalaban niya. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Akala nila peke akong prinsesa ng Whitmore Holdings. Pinag-uusapan nila, ang balak nilang baliin ang mga braso at binti ko. Grabe, sobra naman ito. Totoo, nakakaloka nga. Matindi ang kapal ng mukha nitong babae naglakasan ng loob magpanggap kay Miss Y. Rudy. Huwag kang mag-alala, Ginoong Porter. Kasama ang tatay ko, siguradong bibigyan kanya ng kasiyasyang paliwanag. Tema, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya lahat ng sinabi niya ngayong araw. Grabe, nawawala ka na talaga sa sarili mo. Siya ay isang walang alam na batang hambog. Alam ko, galit na galit ka ngayon, Ginoong Porter. Pero please, pakalma ka muna. Pagkatapos naming harapin ang dalawang salbahing ito, maghahanda tayo ng handaan bilang paghingi ng tawad. Sige, bakit hindi mo sabihin sa akin, sa harap ni Philip, kung paano mo ako balak harapin? Nagmamayabang ka pa dito? Ginoong Porter, pwede kong baliin ang mga binti niya ngayon para sa iyo. Ikaw ang lumagpas sa limitasyon. Ginoo Porter, talagang pabaya ang aking manugang. Hindi sumunod ang bata. Pakisuyo, pagpasensyahan niyo na po kami. Walang lugar ang mga bata para magsalita dito. Umatras ka. Ginoo Porter, wala siyang tamang asal sa bahay. Mamaya, siguradong papagalitan ko siya. Papagalitan mo siya mamaya, bakit hindi mo na gawin ngayon? Tumahimik ka. Sino ka ba?
Ikaw ba ang dapat magsalita dito? Sige, magsalita ka. Dahil hindi mo alam kung paano mag-ingat sa bibig mo, hindi mo na yon kailangan. Ginoo Porter, alam ko pong ayaw niyo ng kalokohan. Nangahas si Grace na magpakilalang prinsesa. Ngayon mismo papagalitan ko siya para sa inyo. Ginoo Porter, bakit mo ako sinaktan? Bulag ka ba? Tignan mong mabuti kung sino siya. Philip Porter, paggalang ko po, pinakamatandang heredera. Paano nangyari ito? Imposible. Paano siya naging pinakamatandang heredera? Mali ito. Tama nga. Ang ina ng gunggong na ito. Paano siya naging heredera? Imposible talaga. Dakpin silang lahat. Paano mo naglakas loob na labanan ang heredera? Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa ginawa mo ngayon. Grace, nagkamali ako. Alang-alang sa pagiging tunay kong ama ni Lily, pakiusap, palayain mo ako. Ako, hindi lang ako nakapag-isip ng maayos. Ang lahat ay dahil sa pang-uudyok ng babaeng ito. Frank, wala kang puso. Ikaw ang nag-ayos noon para sa akin, para gawing eksaktong kagaya ng litrato ang peklat upang maging ginang ng bahay. Ngayon, sa akin mo isinisisi ang lahat. Tama na. Kung hindi mo ako inakit noon, makikisama ba ako sa iyo? Ngayon, dalhin mo ang bastarda mong iyan at lumayas kayong dalawa. Tay, paano mo nasabi iyan sa akin? Mula pa noong bata ako, hindi ba't ako ang lagi mong pinakamamahal? Ang anak ko ay si Lily. Ikaw, ano ka, isa ka lang bastarda, lumayo ka sa akin. Taylor, ayaw na sa akin ni tatay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Kung hindi mo sinabing ikaw ang tunay na anak at si Lily ay peke, paano ko nagawa ang ganoong bagay? Kasalanan mo ang lahat. Ang ingay. Dalhin silang lahat. Hindi. Ayokong makulong. Tita Grace, pakiusap, pakawalan mo ako. Alam kong mali ako. Mahal, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alang-alang sa pagiging tatay ko ni Lily. Hindi pwedeng walang tatay ang isang bata. Hindi ka nagsisisi. Alam mo lang natapos ka na. Nang inaabuso mo si Lily, naisip mo ba kahit minsan na ikaw ang tatay niya? Umalis ka. Dalhin niyo siya. Lily. Kamusta ang anak ko? Miss Whitmore, matagal siyang nakasama sa mga hayop. Matindi ang naging trauma sa isip niya. Hindi siya makakabawi agad. Yung mga pasaway na yun. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas na si Miss Whitmore sa ngayon. Gagawa kami ng pinakamagandang plano para gumaling siya. Basta hindi siya muling mabibigla, malaki ang pag-asa niyang gumaling. Naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis? Lily. Wala nang mang-aapi sa'yo kahit kailan. Palagi kitang sasamahan. Hailey Moore. Sino ka? Tita Grace, ako yung estudyanteng sinuportahan mo, Hailey Moore. Inalagaan kita ng matagal na taon, wala kang kwenta. Gusto mong mag-aral kaysa magpakasal? Maniwala ka. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon din. Ibebenta kita sa kasalang multo. Ang buhay ng babae ay tungkol lang sa kasal at pagkakaroon ng anak. Ano naman ang silbi ng edukasyon? Sumama ka na sa akin ngayon. Hindi ako papakasal dun sa matandang pilay. Bitawan mo ako. Saan ako kukuha ng pera kung hindi ka magpapakasal? Sumubok kang ang tumakas ulit, papatayin kita. Tama na. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Gusto kong mag-aral. Ayoko nang bumalik at magpakasal. Gusto mo ng pera, di ba? Magbabayad ako. Huwag mo nang hanapin siya kailanman. Magkano kaya ang halaga ng diamond ring na ganito kalaki? Yayaman na tayo. Sige. Sumpa namin, hindi na namin siya hahanapin ulit. Haha.
Ma'am, mabait ka talaga. Pakiusap, isama mo ako. Mag-aaral akong mabuti para makabawi sa'yo simula ngayon. Okay. Sagot ko na lahat ng gastos mo mula ngayon. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Dapat ka talagang magsikap. Ay, si Hailey pala. Kumusta na ang pag-aaral mo? Mrs. Whitmore, malapit na akong graduate. Pero kapos pa rin ang scholarship ko. Madali lang yan. Ipapadala ko agad sa'yo ang pera via assistant ko. Mrs. Whitmore, isa pa pong bagay. Gusto kong mag-intern sa kumpanya niyo pagkatapos ng graduation. Hindi ko alam kung pwede. Anong hindi pwede sa yun? Punta ka lang. Haha, pero nag-aalala ako kasi wala akong status sa background. Baka maliitin ako ng mga tao sa trabaho. Pwede mo bang sabihin sa lahat na inaanak mo ako? Pwede naman. Pero, kailangan may pahintulot ng anak ko. Ganito na lang, may aasikasuhin pa ako. Ikaw muna ang ate ngayon. Sunduin mo si Bunso sa ospital. Toto, pero hindi ko alam ang itsura niya. Sa likod ng tenga ni Bunso, may birthmark na hugis petal, kagaya ng akin. Ibibigay ko sa kanya mamaya ang Golden Phoenix hairpin ko. Nakita mo na yon, makikilala mo siya agad. Okay, Ninang. Mama. Oh? Lily, kising ka na. Magkakaroon ka na ng ate, mabilis na lang. Masaya ka ba? Tingnan mo, ito si ate. Hawakan mo ito. Mamaya, siya makikilala ka niya agad. Si ate ang susundo kay Lily. Si ate ang maglalaro kay Lily. Kumusta, baby? Nag-work ba? Siyempre nag-work. Si Grace ang sikat na prinsesa. Pag naging official na ang pagiging inaanak, akin na ang yaman ng Whitmore family. Bibili na ako ng karne para sa'yo araw-araw. Okay ba yon, baby? Paano ka naging bastos ng ganito? Nilalakad mo yung aso mo na wala man lang tali. Paano kung mangagat siya ng bata? Hindi kailanman mangangagat ng kahit sino ang anak ko. Saka, ano naman kung mangagat siya? Hindi naman siya mamamatay. Tumigil ka sa pagsigaw. Ikaw. Ikaw ano? May alam ka ba na ako ang anak ng prinsesa mula sa Whitmore Holdings? Kung magdadaldal ka pa, papupunta ko ang nanay ko para ayusin ka. Tama na. Malapit na ang oras. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga mababa ang tingin. Kailangan nating sunduin ang kapatid mong babae sa ospital. Paswerte ka. Tara na. Ate. Nandito si ate para kay Lily. Hindi, wag. Lumayo ka. Ayos ka lang ba, baby? Tingnan ko kung saan ka nasaktan. Ayoko. Wag kang lalapit sa akin. Aso takot na takot si Lily. Malaki ka. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na apihin ang anak ko? Ate. Sino sa palagay mo ang tinatawag mong ate mo? Tanga ka talaga? Bakit hindi mo muna silipin ang sarili mo? Sino ka ba? At sinusubukan mong makipagkamag-anak sa akin? Anong problema? Honey, itong tanga na to, sinipa ang anak natin. Tinawag pa akong ate. Yuck, kadiri. Paanong magkakaroon ako ng kapatid na sobrang tanga na gaya mo? Grabe naman. Ikaw na tanga. Bulag ka ba? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Maglakad ng aso ng walang tali. Parang asong naglalakad ng kapwa-aso. Ikaw dapat ang mag-sorry at magbayad. Wala kang pakialam dito. Hindi mo ba alam, ang anak ko ay isang double pedigree na show dog. Ang buhay niya mas mahalaga pa sa inyong dalawa. Tama. Pag nakialam ka ulit sa amin, papatulan din kita. Ate, ako to, Lily. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Damit ko daw. Ito ang suot ko para sa pagkikita namin ng inaanak ko. Lilinisang ni Lily para kay ate. Lumayas ka! Layuan mo ako! Ang dumi-dumi mo! Tanga ka talaga. Aambaan mo pa ako. Sasaktan talaga kita ngayon. Ang hairpin, mama. Kay mama yan. Anak, pahingi ng hairpin na yan. Gusto kong makita ng mas mabuti.
Bitawan mo na ngayon din. Hindi. Grabe, putang ina mo. Tanga ka talaga. Bakit bigla akong kinakabahan? May nangyari kaya kay Lily? Hello, Ninang. Kakarating ko lang sa ospital. Hailey, nasundo mo ba ang kapatid mong babae? Medyo kinakabahan ako. May nangyari ba sa'yo? Ninang, sunduin ko lang saglit si Bunso. Paano naman may mangyayari? Huwag kang mag-alala. Yung hairpin na suot ng kapatid mo, madali namang makilala. Gintong palamuti ng Phoenix na hairpin. Nakikita mo ba? Kamusta? Wala naman. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Ninang. Sandali lang, makakauwi na ako kasama si Bunso. Ayos yan. May mga aasikasuhin pa ako. Iiwan ko si Lily sa'yo. Pwede ba talagang anak ni Grace ang tanga na ito? Hindi naman siguro. Anak ng tagapagmana ng Whitmore Holdings. Paano siya magiging tanga? Sigurado, kasalanan ng tanga na ito. Madumi ang kamay niya. Ninakaw niya ang alaalang gamit ng dalaga. Hindi. Hindi ko ginawa. Hindi ganon yon. Lily. May ebidensya na kami. Nagkukunwari ka pa rin? Binili ni Ninang ang hairpin na to sa Sotheby's na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Antique ito, pang-collection. Hindi mo ninakaw ito? Lumakad ba yan papunta sa ulo mo? Andy Barron. Hawakan siya. Sabihin mo, alin sa mga kamay mo ang ginamit mong magnakaw ng hairpin? Babaliin ko yung kamay na yon. Ayaw mong umamin, ha? Eddie, hindi mo na kailangan pareho. Hindi tama to. May nangyari kay Lily. Andrew Brooks. Ihanda mo ang kotse. Dali, punta tayo sa ospital. Hailey, paano nakuha ng tanga na to ang litrato mo kasama ang prinsesa ng Whitmore Holdings? Ate, huwag kang magalit. Tumahimik ka. Hindi ko talaga inakala. Mukhang sobrang inosente ng tanga na to sa labas, pero ang dami niyang diskarte. Hinawakan pa nga niya ako tapos tinawag akong ate kanina. Siguradong nagpapanggap lang siya sa harap ni Ninang para maawa sa kanya at ampunin din siya. Hay nako, ang lalim ng kalokohan ng tanga na to. Hindi ko talaga papayagan na may sumunod pa sa yapak. Ay kadita sa mundo. Tanggang-tanga ka talaga. Ang kapal ng mukha mong tangkain agawin ang pwesto ko bilang tagapagmana. Ngayon pa lang, tatapusin na kita. Buti na lang at hindi ang panganay na binibini. Matanda, ano bang sinasabi mo dyan? Ano raw ang pinagsasabi mo? Sa liwanag ng araw, itinulak mo ang isang buhay na tao sa harap mismo ng kotse ko. Gusto mo ba talaga siyang patayin? Ang ingay mo naman. Kung mamatay man ang bobong yan, makakatipid lang ng resources ang bansa. Ano bang pinagsisigawan mo dyan? Wala kang kakwenta-kwenta magreklamo. Tatawagan ko ang pulis para hulihin ka. Hindi pa nga patay yung tanga. Bakit tatawag ng pulis? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang direktor ng ospital na ito. Siguradong kulong ka ngayon. Eh paano kung sabihin kong ako ang anak ng prinsesa ng Whitmore Holdings? Akala mo tanga ako? Nakita ko na ang panganay na binibini. Hindi ka naman kamukha. Eh paano kung sabihin kong ako ang inaanak ng prinsesa? Kailan pa nagkaanak ang pinuno ng pamilya? Tingnan mo to. Regalo ito ng ninang ko. Hindi mo man siya kilala, pero dapat kilala mo ang palatandaang to. Tanda nga talaga yan ng pinuno ng pamilya. Gusto mo pa rin tumawag ng pulis? Miss, at paano ko naman magagawa yan? Paano mo gustong ayusin ang bobong yan? Sabihin mo lang, boss. Dalhin na lang siya sa labas ng syudad. Hanap ng lugar at iwan natin siya. Madali lang yan. Ay. Ang nunal na ito. Paano nangyari to? Itong tanga na, to. May birthmark na sinabi ng ninang ko.
Pwede bang siya talaga ang god sister ko? Kung siya talaga ang bunso kong kapatid, at malaman ng ninang ko, tiyak na lagot ako. Ano ang nakakatakot doon? Itong maldita, naglakas ang loob na nakawin ng hairpin pati ang litrato. Siguro tattoo lang yung birthmark na yan. Talaga? Pwede bang gawin ng tattoo ang birthmark? Siyempre, marami na akong nakitang tattoo na ganyan. Ang tanga siguro pinatattoo na yan bago kami lokohin. Balak niya kaming dayain. Kung di ka naniniwala, ipacheck mo sa matanda. Oh, ano? Tattoo lang ba yan? Paano ko malalaman? Pero siya ang inaanak ng boss. Hindi ko siya pwedeng masaktan. Kailangan kong sumabay sa Agos. Peke lang yung birthmark. Naglakas ang loob pa ang tanga na dayain ako, pati birthmark na gawang pekein. Gusto niya talagang kumapit sa ninang ko, no? Sisiraan ko yung tattoo mo. Tingnan natin kung magdrama ka pa sa ninang ko. Anong ginagawa mo? Panganay na miss. Panganay na miss. Panganay na miss. Ano? Siya ang panganay na miss? Ang tanga mo namang doktor. Mukhang nabaliw ka nakakagamot ng pasyente. Itong gago na to, hinding-hindi magiging tagapagmana ng Whitmore Holdings. Huwag mong nilalait si Miss Whitmore. Ganon siya dahil nagkaroon siya ng trauma sa isip kaya nagkakaganyan siya ngayon. Bakit parang hindi ako naniniwala diyan? Sige nga, ano bang binigay ng gaga na to sa'yo at ganyan mo siya ipinagtatanggol? Alam ko na ang nangyayari. Kasama ni Dr. Jonathan si Deputy Director. May intriga na namang nangyayari dito sa opisina. Gusto niya talaga akong gawa ng gulo. Tatawagin mo ba ang Miss Whitmore? Ang tanga? Hindi ko ginawa yun. Siya talaga si Miss Whitmore. Director, tingnan mo polit siya. Hindi na kailangan. Si Miss Whitmore ay kamukha mismo ng pinuno ng pamilya. Grabe sa ganda. Paano naman siya? Naging pangit na pinagdadampot mo dyan? Ikaw lang ang magkakagusto sa kanya. Baka naman. May namamagitan nga sa inyo ng tanga na yan. Bakit mo ba siya ipinaglalaban ng ganyan? Ang hirap ipaliwanag. May mga tao talagang kakaiba ang trip. Ayaw nila ng normal. Mas gusto pa yung may sira. Ang buwisit na tanga na to, nangahas magpanggap na kapatid ko. Ngayon, turuan ko siya ng leksyon. Hilayin niyo siya. Anong ginagawa mo? Puputulin ko ang madayang. Birthmark na yan. Wag, Miss Whitmore, Majestin K. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba sinabi na pwede nating dalhin agad si Lily pa uwi? Bakit ka pa tumatambay dito? Hailey, nasaan ang kapatid mong babae? Ninang, busy ka ba? Bakit ka pa personally pumunta? Natakot ako na may nangyari kay Lily, kaya napagpasiyahan kong dumaan. Okay naman ang kapatid mo sa ospital. Ano bang mangyayari sa kanya? Sa totoo lang, may tanga lang na sumubok mang-scam sa akin. Kaya hindi pa ako nakakuha ng kapatid ko. Ma'am! Ano bang nangyayari dito? Ninang, hindi mo naiintindihan. Bastos yung doktor. Hindi ko kinaya. Kaya pinaleksyon ko siya sa boyfriend ko. Hailey, di ba low-income student ka? Paano ka naman? Nakabili ng mamahaling designer na damit? Bigay lang ito ng kaibigan ko. Gusto ko lang maganda ang itsura ko para sa kapatid ko ngayon, kaya nag-ayos lang akong konti. Ayos yan. Kahit kaya kong ibigay lahat ng kailangan mo, mas gusto ko pa rin matutunan mong maging matipid. Tama ka, Ninang. Naiintindihan ko. Dahil may inaasikaso ka pa dito, ako na muna ang kukuha kay Lily sa loob. Sige, maghihintay ako dito sa labas. Ma. Akala ko narinig ko ang boses ni Lily. Ninang, sobrang miss mo talaga si Lily, ano? Maayos naman ang pagaling niya sa ospital. Hindi naman siya basta-basta lalabas. Paano kaya sumama ako sa'yo para kunin si Lily? Iwan mo na lang dito sa boyfriend ko ang mga bagay. Hindi na kailangan. Tapusin mo na lang ang ginagawa mo. Ako na ang kukuha kay Lily. Ninang, sobrang mahal mo talaga si Lily, ano? Sobrang busy mo sa trabaho, pero pupunta ka pa rin para kunin siya mismo. Si Lily lang ang nag-iisa kong anak. Sino pa ba ang pwedeng mahalin ng ganito? Nandito rin ako, Ninang. Ang tagal mo na akong tinulungan. Sa puso ko, parang naging nanay ka na rin sa akin. Kung pwede lang, gusto ko talagang tawagin kang mama.
Alam ko namang tapat ka. Pero hindi pa natin napag-uusapan yan. Pag-usapan na lang natin pagkatapos kunin si Lily. Papunta na ako sa ospital. Si. Tanga ka talaga. Paano ka namang naglakas loob kumagat sa akin? Ibalik mo ang hairpin ni ninang ko. Ayaw mo ibalik, ano? Miss, hayaan mo na. Halos wala ng buhay yan. Hairpin lang naman. Ang ulo ng pamilya hindi namumuhay para sa ganyang material na bagay. Hindi mo kailangang ma-stress sa tanga. Swerte mo, gago ka. Tara na! Miss! Miss, kapit lang. Kailangan mong maging okay. Huwag mong ipikit ang mga mata mo, miss. Kapag natulog ka, baka hindi ka na magising. Kapit lang talaga, please. Tatawagin ko ang nanay mo. Kailangan mong magtiis pa. Mama. Lily. Nasaan na ang lahat? Miss, please, huwag kang matulog. Darating agad si Mama, kapit lang. Lily. Chairman. Hindi maganda ang lagay ni Miss Whitmore ngayon. Punong-puno siya ng sugat ngayon. Pinakamatindi sa mga sugat niya ay nasa mga kamay niya, kasama na ang mga sugat sa ulo at sa likod ng mga tainga niya. Gayunpaman, may senyales ng pagbuti sa kanyang brainwaves. Ibig mo bang sabihin? May pag-asa pang gumaling si Lily? Mahirap sabihin. Kung magigising ba si Miss Whitmore ngayon, nasa tadhana na lang talaga. Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa sa'yo nito, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Wawasakin ko sila. Ang tanga-tanga mo. Nagkalakas loob ka pang humarap sa engagement party ko tapos magpakilala bilang si Miss Whitmore? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Nakakaawa ka. Gigisingin kita ngayong araw. Hindi. Huwag saktan si Mama. Lily. Ang tanga-tanga mo. Bitawan mo siya ngayon din. Hindi. Lily! Gising ka na rin sa wakas. Mama. Ayos lang. Nandito lang ako. Hindi ka na muling aapihin ng kahit sino. Mama, pasensya na at naging pabigat ako. Ginulo ko lang ang isip mo. Lily, ikaw, mas gumaling ka na. Ang saya naman. Sobrang saya ko. Bumalik na ang anak ko. Lily, kung alam ko lang na masasaktan ka, hindi ko sana pinakiusapan si ate mo na sunduin ka mula ospital. Parang hindi pa alam ni Mama na siya talaga ang gusto niyang ampunin, Mama. Nasaan si ate ko? Pinapunta ko siya para ayusin ang welcome party mo. Kapag nagsimula na ang kasiyahan, ipapakilala ko kayo bilang magkaate. Ni hindi ko pa siya nakikilala. Nag-iisip tuloy ako kung anong klaseng tao talaga si ate ko. Huwag kang mag-alala. Si Hailey ay isang estudyanteng sinusuportahan ko. Lumaki siyang masipag at matibay. Mabait siya at may mabuting puso. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Mabait at may mabuting puso maskara lang yan na ginagamit niya para makadikit sa pamilya ng Whitmore. Dahil gustong-gusto niyang maging ampon ni Mama, ang magandang panaginip na yan, ako mismo ang magwawasak niyan. Kamusta, Lily? Sorry, Ma. Masyado akong nawala ng matagal, kaya napag-alala kita. Mahal kong anak. Ikaw ang mundo ko, palagi. Paano ba naman ako hindi mag-aalala sa'yo? Pasensya na. Hindi ko naingatan ang paborito mong hairpin. Ikaw talaga. Basta ayos ka, okay na rin ako. Mas mahalaga ang tao kaysa sa gamit. Kung malaman ko kung sino ang nanakit sa'yo, hindi ko siya palalagpasin. Ma, kilala ko kung sino, pero ako ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako yung mahina na tanga noon. Ipapakita ko sa kanya. Sige, naniniwala ako sa'yo. Lumaki na talaga ang anak ko. Para sa homecoming banquet, nagpagawa ako ng full set na diamond para sa'yo. Sisiguraduhin kong ang anak ko sa homecoming banquet ang pinakamakinang at pinakamayaman sa lahat.
Ibibigay ko na rin sa'yo ang lahat ng Grupo Whitmore, kasama ang negosyo ng Whitmore. Ma, Huwag kang mahiya. Ito na ang dapat mong harapin. pero gusto ko pa rin isuot ang hairpin mo sa homecoming banquet. Ipapaayos ko muna siya mamaya. Sige, kung yan ang gusto mo, sasabay ako. Sobrang nipis niya. Mukha siyang mumurahin. Paano niya babagay sa prinsesa ng Grupo Whitmore sa pagiging tagapagmana ko? Miss Whitmore, kumusta po ito? Ang laki naman, baka isipin ng tao, bagong yaman ako pag sinuot ko to. Sige, maghanap ka ng iba. Sandali po, maghahanap pa ako ng para sa inyo. Naayos na ang hairpin ng customer. Dalhin mo sa VIP room. Oo, wag kang mag-alala. Ang gininto ang Phoenix na hairpin. Miss Whitmore, naayos na ang hairpin mo. Iwan mo na lang diyan. Alam kong ikaw to, tanga ka. Lakas ng loob mong magdala dito ng nakaw na gamit para ipaayos. Grabe ka, sobrang kapal ng mukha mo. Miss Whitmore, kilala mo ba siya? Miss Whitmore? Anong klase ng Miss Whitmore yan? Grabe, ganito kalaki ang jewelry store ninyo. Paano mo nalang pinapapasok kahit sino? Hindi ka ba natatakot na manakawan kayo? Ayusin mo ang bunganga mo. VIP ako dito. Karapatan kong mamili dito. VIP daw? Hahaha, nakakatawa ka. Anong ebidensya mo? Baka nagkamali ka lang, Miss Whitmore. May black card siya. Ang nag-iisang black card holder dito ay ang mama ko. Isa lang ang pangunahing card niya. Ay isa lang ang supplementary card. Ang totoong supplementary card nasa kamay ko. Yung hawak niya, peke yun. Kaya kung patunayan yan, yung black card na hawak ni Miss Whitmore, totoo yan. Ibig sabihin, yung hawak niya, replica lang talaga. Kung sobrang duda ka, kunin mo ang black card na ito at i-verify mo. Tingnan natin kung tunay ka. Oh, Itong card na totoo. hindi pwede. Bakit naman hindi? Totoo na supplementary card ang sayo, pero yung akin, iyon ang primary card. Ang mama ko lang at ang kanyang immediate na pamilya ang pwedeng mag-hold ng primary card. Sino ka ba talaga? Hindi, ninakaw mo lang yan. Ano pang hinihintay niyo? Kunin niyo na ang primary card mula sa kanya ngayon din. Akala mo ba, porque nagbayad ka ng konting pera para mag-hire ng mga tao para magmukhang sosyal, mapapatunayan mong hindi ka peke? Sige nga, magkano ang ginastos mo? Inubos mo ba lahat ng sweldo mo ng ilang taon para dyan? Senyorita, feeling ko nagpapakitang gilas lang siya. Tinatakot lang tayo para sumunod. Nagdala agad siya ng mga bodyguard. Akala ko na nakawan na kami. Oo nga, sino kaya ang nagponda sa kanya para kumuha ng mga yan? Mula ulo hanggang paa, wala man lang matinong brand na suot. Nasaan na yung aura ng anak mayaman? Sa isa ko, mukhang magnanakaw lang siya. May lakas ka ng loob na saktan ako. Hindi mo alam kung ano ang tama at mali. Ang pagbastos sa aming senyorita. Kakarapat-dapat lang nasampalin ka. Anong klase siyang senyorita? Maaari ba siyang ipalit sa harap natin ngayon? Ang senyorita ng Grupo Whitmore? Senyorita ng Grupo Whitmore? Isa lang yon, at siya yung katabi ko ngayon, tungkol doon sa babae na binanggit mo. Ni minsan, hindi ko pa nga siya nakita. Ikaw, isa kang asong naninibabaw lang dahil sa kapangyarihang hiniram. May gana ka pang questioning pagkatao ko dito? Parang gusto mong bumagsak ang buhay mo, ah? Tama, ang senyorita kayang durugin kayong lahat sa isang pitik lang ng daliri. Maling-mali ang sinabuyan nyo ngayon. Mamaya, isang tawag lang ng senyorita namin. Mahuhuli kayong lahat at pagsasama-samahin. Sige, sagutin mo nga. Tangga, ilang matandang lalaki na ba ang pinatulan mo para magkapera? At makapagpanggap na maganda? Putangin na ka. Paano mo nagawang sampalin si Miss Whitmore? Hindi lang siya ang sinampal ko. Ikaw naman ang susunod. Literal na walang batas dito. Akala mo hindi kita mapapalagan? Wala kang karapatang magsalita dito. Maduming pokpok ka. Maniwala ka, tatawagan ko ang mga pulis para sa'yo. Ngayon, sino pa ang gustong ipagtanggol siya? Tanga ka talaga. Paano mo nagawang sampalin ako? Papatayin kita. Lahat kayo, wala nang isip. Anak ako ng prinsesa ng Whitmore Holdings. Subukan mong hawakan ako at mamamatay kayong lahat. Ang lakas ng loob mo akong lokohin. Ikaw nga ang palaging nanloloko ng iba. Ba't ikaw na ang nilalaro? Mukhang sawang-sawa ka na. Grabe ang ginawa mo sa akin. Dapat ba kitang hiwain sa kaliwang pisngi? O sirain ang kanan mo? Huwag kang maglalakas loob. Ipapaalam ko sa ninang ko. Papatayin ka niya.
Ipaakyat mo siya dito. Gusto kong makita kung sino ang unang mamamatay. Lily Whitmore. Mas mabuti pang maghintay ka talaga. Miss Whitmore, magsisimula agad ang welcome party. Siya po. Nagbago ang ugali ng mga to. Hindi bagay sa kanila ang magtrabaho sa serbisyo. Tanggalin mo sila at ipa-blacklist sa industriya. Opo, ma'am. Miss Whitmore, pakiusap po, wag. May pamilya po akong binubuhay. Miss Whitmore, alam ko pong mali ako. Miss Whitmore, patawarin niyo po ako. Nineng. Hailey, anong nangyari? Anong nangyari sa mukha mo? Sinapak ako ng isang tanga. Wasak ang mukha ko. Hindi ako pwedeng makita ng ganito. Ha? Sobrang nakakagulat to. May lakas ng loob na sapakin ang inaanak ni Grace Whitmore? Huwag kang mag-alala. Aayusin ng ninang mo to. Hindi ko siya palalagpasin. Pumunta ka sa dressing room at takpan mo ang pasa. Kailangan mo ring humarap sa tao mamaya. Paano pati inaanak ko na damay? Hello? Ma'am, may mga urgent documents po. Kailangan niyo pong personal na mag-asikaso. Sige, babalik ako agad. Ito siguro ang anak ng prinsesa. Lumaki siyang sobrang ganda. Narinig ko, para daw sa kanya ang party ngayon ginawa talaga ng prinsesa. Pinanganak siyang mayaman. Hindi tayo pwedeng ikumpara. Iba talaga ang totoong anak. Grabe ang dating niya. Iba sa lahat ng tao dito. Ang ganda-ganda niya talaga. Ako ang MC ng gabi. Walang makakanakaw ng spotlight ko. Honey, simula ngayon, susunod lang ako sa'yo. Huwag mo akong kalimutan, ha? Dumating na si Miss Whitmore. Paano mangyayari to? Yung tanga na yon. Ang tanga-tanga mo talaga. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa niyo dito? Sakto lang sa pakay ko. Hindi mo naman ako ka-level. Ako ang host ng recognition banquet ngayon. Nandito ako para sumali sa pamilya. Mas pino ako kaysa sayo. Nandito ako para sa pagputol ng ugnayan ng ina. Habang nandito ako ngayon, hindi ko hahayaang may makikinabang sa pamilyang Whitmore. Grabe, kapal ng mukha mo. Itong si unang prinsesa ng Whitmore Holdings ang nag-ho-host nitong recognition banquet. May imbitasyon ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong magtago at pumasok. Akala mo talaga mapapalabas mo gamit lang ang pagputol ng ugnayan sa ina. Lahat ng nandito, pagmamay-ari ng pamilya ko. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. Pamilya mo? Hahaha, wag mo sabihin na pinapalabas mong. Anak ka ng nanay ko. Hindi naman. Ikaw ba? Obvious naman. Mahal ako ng nanay ko. Bakit niya mamahalin ang tanga-tanga mong katulad mo? Sa totoo lang, mukhang gusto mo lang magkunwari. At may loko. Siguro naghahanap ka lang ng mayaman na mapapangasawa para makapasok sa angkan ng may pera. Paano makakapasok sa banquet na pinangungunahan ng unang prinsesa ang ganyang klase? Maganda nga siya. Hindi ko inaasahan. Yun pala, isa lang siyang bayarang babae. Ang tao na kagaya niya, sagabal dito. Dapat paalisin na lang natin siya. Narinig mo yon? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na rito ngayon din. Grabe. Huwag mo kong painitin ang ulo. Pag hindi ka pa umalis, ipapapalabas kita dito. Kung matapang ka, sige, subukan mo. Ikaw, daga, akala mo matatakot mo ako? Guard, palisin yan. Tigil! Sinong mangangahas humawak sa unang binibini natin? Sinasabi mong itong tanga na to ang binibini? Obvious naman. Miss Whitmore. Pasensya na, late ako. Pasensya na sa panggugulat ko sa inyo. Hindi ka naman masyadong late. Totoo, siya talaga ang binibini. So, dahil binugbog natin siya kanina, patay tayo diyan. Huwag kang mag-alala. Yung tulad niya, hindi pwedeng maging anak ng ninang ko. Alam ko na. Bilang ka ng kamay ng nanay ko, Andrew, bakit siya magsasalita para sa outsider? So kayong dalawa ang mag-cheat na couple. Ayusin mo ang bibig mo. Tingnan mo nga, nagwawala na. Kita mo na, kung wala kayong relasyon, ba't ka nagagalit ng ganyan? Pwede mo akong insultuin, pero hindi mo pwedeng bastusin ang binibini. Walang namamagitan sa amin. Andrew,
Nirerespeto kita bilang kumpidante ng nanay ko. Kaya binibigyan kita ng konting palugit. Pero wag mong abusuhin ang banquet ngayon. Para talaga sa akin, pinaghanda ng nanay ko. Pasok na ako sa Whitmore Holdings, agad, bilang bagong presidente. Mas mabuting pag-isipan mo ang magiging resulta. Ikaw. Nagkiklaim na anak ka ng prinsesa, kumakapit sa Whitmore Holdings, at magiging bagong presidente. Nagpapantasya ka. Sayang, matatapos na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sure, Joe, pa. Hindi ako naniniwalang may magagawa ka talaga. Si Laubuses and RE. Pasensya na, Miss Moore. Tanggal ka na sa pwesto mo. Ano? Pasensya na, Miss Moore. Kinansela na ang posisyon mo. Paano nangyari ito? Ano? Anong nangyayari? Bakit kinansela? Hailey, kakampi kita. Siguradong gawa lang to ng tanga na yan at ng kabit niya. Nag-set up sila ng peking tawag. May picture pa siya kasama mo at ang prinsesa. Kung nagawa niyang makakuha niyan yung simpleng phone. Number, wala lang yan. Tama, sakto ka diyan. Ang pagsali sa Whitmore Holdings, madali lang yan basta magsalita lang ang ninang ko. Simula kailan naging HR clerk lang ang nagpapadala sa akin ng notice? Tanga ka talaga. Muntik mo na akong maloko. Hindi ko inakala na bukod sa pagnanakaw, susubukan mo pang mang-scam. Hindi mo ako dapat pinakikialaman. Mukhang gusto mo ng gulo. Tanga ka talaga. Mabubulok ka sa kulungan. Hindi ako natatakot sa kulungan. Pero di ko alam kung matatakot ka. Mamaya, ito lahat ang ebidensya ng ginawa ninyo ni Andy Barron gamit ang pangalan ng nanay ko para manloko ng tao sa kung saan-saan ang matagal na. Grabe. Saan mo nakuha lahat to? Ang dami mong naloko. Tapos iniisip mo basta-basta kang aalis, sumali sa pamilyang Whitmore? Mangarap ka na lang. Bobo ka talaga. Hindi, Miss Whitmore. Pwede ba tayong magkasundo? Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan. Mabibigyan kita ng napakalaking halaga ng pera. Hindi ko kailangan ng pera. Ano ang gusto mo? Gusto ko harapin mo ang hustisya. Para sa lahat ng krimen mong ginawa at bayaran mo ang kabayaran. Putang ina mo. Bakit ka natatakot sa kanya? Akala mo ba dadalhin mo lang yung mga papel? Aamin na ako? Ikaw ang nananaginip. Sa ebidensyang to, kayong dalawa tiyak na makukulong kayo. Hahaha, ngayong wala ng ebidensya. Paano mo mapapatunayan na may kasalanan ako? Tsaka, ako ang anak ng prinsesa ng Whitmore Holdings. Walang pwedeng mag-utos sa akin dito sa lugar ko. Uy, may tao ba dyan? Dakhin yan! Miss Whitmore. Ayos lang. Ipapaalam ko sa kanya na hindi naman talaga naging teritoryo niya to simula't simula pa. Hindi ngayon, at hindi kailanman magiging kanya. Bobo ka talaga. Noong araw na yun sa labas ng ospital, dapat binugbog na kita hanggang mamatay. Ngayong hawak na kita, dudurogin kita. Subukan mo. Hailey Moore, ibinenta mo kami para sa pera. Ngayon ang libing mo. Tumahimik ka. Puputulin ko yung dila mo. Maldita! Kung matapang ka talaga, hintayin mo ako rito. Hintayin mo hanggang dumating ang nanay ko. Kayong dalawa, mga traitor, yari kayong dalawa sa akin. SC, dito lang ako maghihintay. Gusto kong makita kung tatapusin ba niya ako. O ikaw? Lumayas ka na. May sinabi ba akong pwede kang umalis? Anong gagawin mo? Anong ginagawa ko? Lahat ng sakit na binigay mo sa akin, ibabalik ko lahat yun sa'yo. Hawakan siya. Bitawan mo ang asawa ko. Luhod. Masyado na kitang pinalampas. Ngayong araw, magbabayad ka at tuturuan kitang leksyon. Kapag ginalaw mo ako, dudurugin ka ng nanay ko. Inaabuso mo lang ang posisyon mo, ano? Tanga ka talaga. Suntukin mo na ako. At babalikan kita ng 1,000 beses. Mapaghiganti ka sa maliliit na bagay, ano? Ikaw. Ito para sa lahat ng kasalanan mo. Ito para sa pang-aapi mo sa mahihina. Ito para sa sobrang yabang mo. Tanga ka talaga. Mamamatay kang kaawa-awa. Nagmamayabang ka pa rin. Dumating na ang prinsesa. Ninang, please, kailangan mo akong tulungan. Mamamatay na ako sa bugbog. Hailey, paano ka nagkaganyan?
Sino bang tanga na naglalakas loob na saktan ka ng ganito? Isang walang utak. Nang sinundo ko ang kapatid ko kanina, siya ang pumigil sa akin. Nagkunwari siyang kawawa para makuha ang awa mo, para lang umangat at maging anak mo. Ano? Buti na lang napigilan ko siya. Pero bilang ganti, hindi lang niya ako hinabol sa tindahan para saktan. Ngayon pinalala pa niya, at dinadala ang pambubuli niya dito sa party mo. Halos kami ng boyfriend ko mabugbog ng todo. Ninang, kailangan mo talagang tulungan ako. Una, anak ko ang nasaktan, tapos ngayon, ang inaanak ko naman ang kailangang magdusa sa gulong walang dahilan. Nakakatawa na talaga ito. Sino ba talaga ang gumawa nito? Pagpapaluhurin ko siya, papakuhain ko ng tawad sa iyo. Ninang, siya yun. Bakit parang pamilyar ang likod niya? Parang pamilyar ang likod na yon. Ninang, huwag kang pupunta doon, please. Dinala ng babaeng yan ang buong tropa niya at sinakop na nila yung lugar. Nakipag-usap lang ako ng sandali sa kanya. Tapos, binugbog niya ako ng ganito. Siguradong masasaktan ka kung lalapit ka pa. May nangahas manakit ng tao sa party ko? Grabe, parang wala nang batas dito. Hindi lang yon. Nakipagsabuatan pa siya sa assistant mo. Dalawa silang nagkaisa para apihin kami ni Hailey. Ha? Tama yan, Ninang. Si Andrew, ewan ko ba kung anong ginawa ng boba? At napaamo niya si Andrew. Pumanig pa siya ron sa boba. Tapos tinulungan pa siyang saktan ako. Ang posible naman yan. Kilala ko si Andrew, hindi ganun ugali nun. Hindi niya gagawin yon para lang sa personal na issue. Eh bakit hindi? Sinigawan pa nga niya ako. Sabi niya pa, palalayasin niya ako. Andrew, lumapit ka nga dito at ipaliwanag mo kung ano talaga ang nangyari? Ma'am, lahat ng ito pinaparatang lang ni Hailey Moore sa akin. Maawa po kayo, huwag ninyong paniwalaan agad ang sinasabi niya. kailan ba ako nagkalat ng kwento laban sa'yo? Isa ka lang na assistant, wala ka namang halaga para siraan ko pa. Tama, sino ka ba sa tingin mo? Ang Hailey namin. Ay inanak ang prinsesa. Si Hailey pati boyfriend niya, kailan pa sila naging ganun kabastos? Ninang, nakita ko mismo. Nakikipaglandian ang mga mata niya doon sa pesteng boba na yon. Sino bang maniniwalang walang namamagitan? Tumahimik ka nga. Alam mo ba talaga? Kung sino ba talaga yung boba na sinasabi mo? Eh sino pa ba? Isa lang naman yan na palaging naglalako ng sarili para umahon. Bobang mahilig magnakaw at magbenta ng Puri. Tumigil ka na. Siya ang tunay na anak ng puno ng pamilya. Ang panganay na anak ng pamilyang Whitmore, si Lily Whitmore. Hayop ka! Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ako. Ninang, nakita mo ang lahat. Hindi lang siya kumampi sa batang yon. Pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Ninang, tulungan mo ako. Siguraduhin mong maparusahan ng matindi ang trader at masamang trabahador na to. Andrew, kailan ka naging ganyan? Kumilos ng hindi nag-iisip at sinaktan ng kapwa. Ma'am, hindi po. Si Hailey Moore po ang sumobra. Ako ang sumobra. Kahit ano pa ang ginawa ko, hindi ko magagawang kasing sama ng batang yon. Noong araw na yon, sinunod ko ang utos ni Ninang para sunduin si Little Sis sa ospital. Hinarang ako ng batang yon at niloko ako. Sinadya ba niyang saktan ang alaga kong aso? Nagsisinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling. Tinangkang kong kausapin siya doon mismo. Nang nalaman niyang ako ang anak ni Ninang, sinubukan pa niya akong lokohin gamit ang ninakaw niyang gamit bilang alaala para dayain ako. Kinagat pa niya ako. Paano kanya kinagat ng ganun? Ninang, kailangan mong ipagtanggol si Hailey. Batang likas ang gulo mo. Ano ang pinagtatawanan mo, gago? Nakakatawa ba? Ang galing mong baliktarin ang katotohanan, parang napapabuhay mo ang patay. Pero hindi magagamit yan. Sa harap ng nanay ko, lahat ng sasabihin mo, walang magiging saysay kundi biro lang. Tama, Ma? Ma? Anak ka ng ninang ko? Paano mangyayari yon? Anak ko, magkakilala ba kayong dalawa? Oh, po. Hindi lang po kami magkakilala. Nagkasama na nga po kami. Lily, nagkaroon tayo ng konting alitan dati. Kasalanan ng ate mo yon. Mas malawak ang pangunawa mo. Kaya wag mong ipagdamdam sa ate mo, ha? Ngayon, alam mo nang mali ka? Nang pinapahiya mo ako kanina, hindi kita nakitang gumamit ng ganoon kagandang tono. Ano ba talaga ang nangyayari? Ninang, hindi ko po alam na kapatid ko siya. Kaya nagkaroon lang po kami ng konting alitan kanina. Pasensya na po. Wala akong ate na kasintaksil mo. Kapatid, hindi ako taksil.
Nabulag lang ako sa galit noon, kaya napagsalitaan kita ng matalim. Matalim? Talaga namang edukada ka. Malikhain ka talaga sa pananalita mo. Bakit hindi mo nalang ipaliwanag ng detalyado kung paano mo ako binuli noon at pinagbubugbog mo ako ng malala hanggang sa malubhang masugatan? Ano? Ang taong nanakit sa'yo ay si Hailey Moore pala? Kapatid, hindi ko ginawa yon. Paano mo ako binibintangan ng ganito? Tsaka, nasira na lahat ng dokumento at walang CCTV sa kalsadang yon ng araw na yon hanggat hindi ka makapagbibigay ng ebidensya. Ngayon, kung makakalusot ako sa pananakit na to, magkakaroon pa rin ako ng pagkakataong makapasok sa pamilyang Whitmore. Pinibintangan kita? Tama ka, kapatid. Sabi mo, sinaktan kita, pero kailangan mong magbigay ng ebidensya. Kung walang ebidensya, paninira lang yan. Kahit pa prinsesa ang nanay mo, hindi kanya pwedeng basta-basta takpan. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Sige. Bibigyan kita ng ebidensya. Tanga. Nang araw na yon sa labas ng ospital, dapat binugbog na lang kita hanggang mamatay. Ngayong nahulog ka na sa kamay ko, lalaplapin kita ng buhay. Ngayong ikaw ay nahulog na sa aking mga kamay, pagbabayarin kita. Ninang, isa lang itong hindi pagkakaintindihan. May paliwanag ako. Hindi pagkakaintindihan. Dahil lang sa isang hindi pagkakaintindihan, napunta ang anak ko sa ICU. Malapit na siyang mamatay. Hindi ganon ang nangyari. Magulo kasi to. Hindi naman to komplikado. Si Hailey Moore lang yan, inaapi ang iba gamit ang posisyon niya. Ginagamit ang pangalan mo para magtaray. Ninang, hindi ko talaga sinadya na mangyari to. Alam mo namang hindi maganda ang pinagmulan ng pamilya ko. Napariwara lang talaga ang isip ko noon. Nabulag lang ako sa kasikatan at pera. Kaya ako nagkamali ng malaki. Mrs. Whitmore, hindi naman masama ang puso ni Hailey. Kilala mo naman siya. Sobrang nagsikap siya sa pag-aaral. Hindi ba't gusto lang niyang magtagumpay balang araw? Mataas nga ang grado, pero hindi niya nasasala ang walang kwentang tao. Kahit gaano pa siya kagaling sa eskwela, hindi yon sukatan ng ugali niya. Di na mababawi ang nangyari. Puno na ko ng pagsisisi ngayon. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Pwede ba na huwag mo nang balikan ang nakaraan? Ang totoong nasaktan ng matindi at muntik nang mamatay, hindi naman kayo. Ngayon, isang salita lang tungkol sa nakaraan. Gusto niyong kalimutan na lang lahat. Ayos ka na ngayon, di ba? Tsaka, dahil mahina pa naman ang katawan mo, dapat manatili dito ang ate mo para tumulong sa'yo na magpalakad ng kumpanya. Sa ganun, mas madami kang oras para magpagaling at magpakasosyal na anak mayaman. Tama, sa ganitong paraan, mas makakasama pa ni Ninang si. Tama na. Sinasabi ko sa inyo, isa lang ang tagapagmana ng Whitmore family na may-ari ng Whitmore Holdings. At siya lang ay ang anak kong si Lily Whitmore. Walang sino man ang pwedeng dumungis o angkinin ang kahit anong para sa kanya. Ninang, mali ang iniisip mo. Hindi ko naman naisip yan. Alam mo kung anong klase akong tao. Palaging akong sumusunod. At marunong sumunod sa patakaran. Alam ko, talagang masunurin ka nga. Pero kahit ganon, hindi mo dapat, kahit kailan, saktan ang Lily ko. Ninang, hindi ko talaga alam. Pagkatiwalaan mo ako kahit minsan lang, pwede? Madam, matagal ko nang na-verify ang pagkakakilanlan ng pinakamatandang binibini, pero ayaw lang maniwala ni Hailey Moore. Ginagawa niya ito mag-isa. Sinusubukan niya talagang patunayan na peke ang pinakamatandang binibini. Binabaluktot pa niya ang katotohanan. Pinagkakalat niya ang masasamang chismis tungkol sa akin at sa pinakamatandang binibini. Si Andrew Brooks ang katuwang ko sa trabaho. Kasama ko siya mula pagkabata. Para na siyang kapatid kay Lily. Paano mo nagawang insultuhin siya ng ganon? Ninang, pakinggan mo ako. Hindi, Ninang. Matagal ko nang alam na anak mo si Bunso. Hindi ko kailanman ginawang saktan siya. Lahat ito ay isang pagkakaintindihan lang. Pagkakaintindihan? Lahat ba ng mga pilat at pasa sa katawan ko, pagkakaintindihan lang din? Alam mong anak ako ni Mama, kaya hindi mo ako sinaktan? Kung ganoon, kung hindi talaga ako ang pinakamatandang binibini ng Whitmore family, karapat-dapat lang ba akong bugbugin ng ganito? Ninang, tumahimik ka. Ginawang mong ganito ang anak ko? Tapos, ang lakas pa ng loob mong tawagin akong Ninang? Hindi. Hindi ganon. Dalhin mo sa akin ang jade pendant para sa recognition ceremony. Ninang, ikaw. Anong ginagawa mo? Itong dalawang palawit na jade ay dati iisa lang. Sumasagi-sag ito na tinanggap ka sa pamilya Whitmore at naging kaisa ka ng anak ko. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi ka karapat-dapat na isuot ito. Tungkol naman sa pagiging inaanak ko, tapos na ako sa'yo. Ninang, hindi mo pwedeng gawin to. Ang handaan ngayon ay talagang para sa akin. Kung itatakwil mo ako ngayon, pagtatawanan tayo ng lahat. Napakagarbong handaan. Biglang kinansela mawawala ang dangal ng pamilya Whitmore. Pero kung tatanggapin natin ang isang tao na ganyan, kasama ang ugali, hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya Whitmore. Adoption na handaan? Talagang ginawa para sa'yo? Nasabi ko ba na ito ay handaan ng pag-aampon?
Itong party na to, mula simula hanggang dulo, ako ang naglunsad. Para ipagdiwang ang paggaling ni Lily at paglabas sa ospital, iyon ang rason kaya ginawa ko to. Ang tinatawag mong seremonya ng pag-aampon ay maliit na parte lang para sumuporta sa salubong sa kanya. Hindi totoo yan. Lahat ng ito ay para sa akin. Alam kong galit ka, Ninang, pero hindi ko alam na mali na pala iyon. Ninang, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo po ako. Lily, kapatid ko, hindi ko talaga sinadya na saktan ka. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka na at humingi ng tawad kasama ko. Ninang, sana maging bukas palad ka. Maawa ka naman, Ninang. Alam kong nagkamali ako. Ninang, kontento ka na ba ngayon? Sinaktan mo ang mahal kong anak. Akala mo ba kapag yumuko ka ilang beses, makakapasok ka na sa pamilya Whitmore? Sa panaginip mo lang. Tapos na. Lahat ng pinagplanuhan ko sa loob ng maraming taon, biglang nawala na parang bula. Ikaw at si Andy Barron ay sinadyang nanakit. Ayon sa batas ng Somerset, ang sinumang magdulot ng matinding pinsala ay makukulong ng higit sa 3 taon, pero hindi lalampas ng 10 taon. Tia Grace, bata pa ako. Ayokong makulong. Dahil sa mga taon ng pinagsamahan natin, maawa ka na sana. Pakawalan mo na ako. Lahat ng ito dahil sa sarili mong kasalanan. Kung hindi ka naging mayabang at palaging nananakit ng iba, hindi ka mapupunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Tia Grace, hindi mo pa naranasan ang buhay na mula sa hirap hanggang sa yaman. Panandalian lang akong nabulag ng kasakiman. Dahil sa pagnanasa makakuha ng pera, nagkamali ako ng sobra. Nanay, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Hindi. Naimbestigahan ko na yan. Hindi kailanman naging mahirap na estudyante si Hailey Moore. Sa lahat ng taon na ito, ginagamit niya ang status niya bilang nangangailangang estudyante para manghikayat at mangikil ng ayuda galing sa'yo. Isang panloloko ito. Krimen na kasunod ng isa pang krimen. Makukulong siya ng hindi bababa sa 15 taon. Hindi totoo yan. Hindi ako ang may gawa. Si Andy Barron ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinakot at binayaran niya ako. Lintik ka. Ikaw ang desperadong umangat sa lipunan kahit anong mangyari. Papatayin kita. Lintik ka. Dalhin na sila. Opo, ma'am. Mga kaibigan, patawad sa nangyari ngayong araw, pero maliit na aberya lang ito. May mas mahalagang bagay na gusto kong ipahayag sa inyong lahat. Ililipat ko ang lahat ng shares ko sa Whitmore Holdings. Pupo sa anak kong si Lily Whitmore. Simula ngayon, siya na ang tagapagmana ng Whitmore Holdings. Lily, pangako ni Mama, simula ngayon, wala nang sinuman ang makakasakit sa'yo.